Magandang umaga po. Salamat sa Diyos sapagkat patuloy po nating nararanasan at nadarama ang kanyang pagmamahal sa atin na habang nagtatagal ang panahon ng ating pong pakikipaglaban, naroon pa rin po ang biyaya ng Diyos na tunay sa buhay po natin. Kaya tayo po muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, mula langit hanggang lupa, kailaliman ng lupa. Dalangin ko na ang araw na to ay araw na muli ng iyong pagpapala, araw muli ng iyong pagkilos, araw muli ng iyong pagliligtas, araw muli ng kagalingan, araw ng kalakasan, at araw ng aming pagbangon. Sa umagang ito, Ama, lumalapit kami sa iyo. Maraming salamat sa isang biyaya na patuloy mong ipinaparanas sa buhay ng bawat isa. Lumalapit din kami sa iyo sa sandaling ito, Ama, sa kalagayan na meron ng bansang Pilipinas na kasalukuyang sinasalanta ng bagyong Rolly na to. Dalangin ko, Panginoon, sila na nasa lugar na nakakaranas sa mga panahon na to. Ikunat mo ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong walang hanggang biyaya, ang iyong pagliligtas at ang iyong pag-iingat, patuloy mong ipalasap na makita nila na mayroong silang Diyos na pwede nilang lapitan. Salamat nga, Panginoon, sa iyong patuloy na kabutihan at katapatan. Hinihiling ko ang iyong pagpapala na patuloy naming maranasan habang kami nakikinig at umuupo upang dakilang Diyos, punuin mo kami sa umagang ito ng iyong masalita na siyang gagabay sa aming pananampalataya. Salamat nga, Panginoon, purihin ka. Hiniling ko ang lahat ng ito tanging sa iyo, kay Kristo Jesus, na aming Panginoon at aming Diyos. Amen. Praise the Lord. So my topic today, magandang umaga po pala. And thank you so much sa ating pong kapatid na nagpaawit ngayon. I'm so blessed. May the Lord bless your talent na patuloy mo itong gamitin para po sa ating pong Panginoon. My topic today is about the resurrection of Christ. The first resurrection recorded in the Bible. Siya po yung kauna-unahan na nagpapatunay na mayroon pong buhay na mag-uli after na ang tao po ay mamatay. At yun po ay pinatunayan ni Jesucristo na namatay at muling nabuhay. So ang title po ng ngayon is The Power of Christ's Resurrection. Yung kapangyarihan ng kanyang pagbangon muli sa mga patay. So my theme kung saan po tatakbo ang aking pong preaching today is different challenges for Christ's resurrection. So ano nga ba ang mga naging hamon o ano ang hamon ng resurrection na to, yung pagkabuhay na mag-uli ng ating pong Panginoon? Ano nga ba ang dalang hamon nito sa buhay po ng isang tao? So my text ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15, pero kinuha ko po yung pinaka-main po nito in chapter 15 for 19 and 20. Siguro babasahin ko ito sapagkat ginagamit po ito ng mga kulto laban sa mga Kristiyano, pero babasahin ko ito na meron pong authority, meron pong kapangyarihan, at hindi ko po ito uurungan sapagkat ito ay salita ng ating Diyos. So sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 15, 19 and 20. Sabi po dyan, actually this is the whole chapter pero kukunin ko lamang po yung text na to. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Yan po yung ginagamit ng mga kulto. Na kapag ikaw po ay nananampalataya lamang kay Kristo, ikaw na yung pinakakawawa. Pero balasahin po natin sa salita ng Diyos kung ano ang kanyang katugunan. Verse 20, ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. So, di po ba? Sa English po, napakaganda po ng translation po nito. Sapagkat, sabi niya, but,
nagpapakita po ito ng contrast. Ang salitang but, nagpapakita po ito ng pagsalungat o kasalungat na ang katuruan na kapag ang tao nananampalataya ka kay Kristo, ikaw na ang pinakakawawa. Subalit sinagot po ito ng verse 20, ngunit si Kristo ay muling nabuhay. The first recorded ng resurrection ay walang iba kundi po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ang 1 Corinthians chapter 15 tells the facts about Christ's resurrection. Although the book of Corinthians built on Christian conduct and some doctrinal issues, and one is resurrection, this will prove his deity and supremacy among all great leaders of different religions, and to contest the belief of many that there is no resurrection. Mula pa po noon, may mga religious sectors na po, may mga religious group na kung saan sinasalungat po nila, kinukontest po nila ang pagkabuhay na maguli. Pero pinatunayan po ito ng banal na kasulatan at ng history na meron pong pagkabuhay na maguli. At yun po ay naganap kauna-unahan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po totoo po yun. Katuruan po yun ng kulto na walang pagkabuhay na maguli. Katuruan po yun ng kulto na ang wala pong resurrection na magaganap. Bakit? Pilit po na binubulag ng tao na mayroon pong resurrection. Yan po yung kadahilanan. Kaya nga po yung pagkabuhay na to ng ating pong Panginoon, sinarahan po nila kaagad. Marami pong mananampalataya na nag-suffers dahil po sa kanilang pangangaral. Kaya sabi po rito, it will serve as great challenge to all different sectors and religious leaders na nagdadala na kanila pong sinasalungat ang katuruan tungkol po sa pagkabuhay na maguli ng ating pong Panginoon. So bakit pang tema ko po ngayon ay challenges. Challenge, hamon sa lahat po. Sapagkat nais po ng ating pong Panginoon na patunayan na siya po ay nagwagi mula sa kamatayan. So, tingnan po natin. Ano po ang kauna-unahan na hamon ng Panginoon? Christ's resurrection challenged the authority of all preachers. So makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15. Actually, hanggang 19, pwede po natin po itong basahan hanggang 20. And the whole chapter. Pero ang 1 to 4, makikita po natin na si Apostol Pablo, paano po niya pinatunayan na ang resurrection ng ating Panginoon ay hamon. Hinahamon po niya ang lahat ng mga mangangaral. Kaya kung ikaw po ay mangangaral, ito po ay malaking hamon sa iyo. So sabi po diyan, the authority of his message or preaching. Nasaan po ba yung authority o yung kapangyarihan ng isang taong nangangaral o mangangaral? Kung tayo po ay kinikilala mo ang iyong sarili na ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ginagamit mo ang authority ng Word of God. Dadalhin mo ang mensahe na to tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating pong Panginoon. Ibig ko pong sabihin, ang authority, yung kapangyarihan ng pangangaral ng isang preacher po ay nakabase sa resurrection ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po ng ating Panginoon, nang binigyan po niya ang kanyang mga disciples, sabi niya, go ye into all the world. Preach the gospel. Bakit po? Sabi niya, pumayo kayo. Ipangalat niyo ang ibanghelyo. Saan po nakapaloob ang ibanghelyo na to? Na inuutos po ng Panginoon sa lahat ng mga preachers. Sa
sa lahat ng mga nangangaral na ginagamit po nila ang authority ng Word of God. Sabi po rito, dalhin mo ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo, nakapaloob po roon the life, the death, and resurrection of Jesus Christ. Doon po nakapaloob ang Ebanghelyo. Kaya kapag nangangaral ho tayo outside the gospel of Jesus Christ, malaki ang problema mo kung ikaw ay isang mangangaral. Anong sabi po? Dala-dala po ito ng mga kulto at tinatawag po heresy ang ating pong pangangaral. Huwad na katuruan kung hindi po natin dala-dala ang Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. So yan po yung authority po ng iba ng authority ng Word of God. Nariyan po nakapaloob, dito po nakabalot. Ito po yung sikreto ng Word of God. Ito po yung pinaka-essence ng katuruan ng Bible from beginning to the end. It's all about the life of Jesus and His resurrection. Kaya doon po, naroon po ang authority. Kaya kapag ikaw po ay preacher, dapat hindi po natin inaalis ang kapangyarihan ng kanyang salita. Outside this gospel of Jesus, you will be considered as a cult or heresy. Ganun po kamakapangyarihan ang salita ng ating pong Panginoon. So, grounded po. Kaya sa lahat ng mga mangaral, kapag dala-dala po natin ang salita ng Diyos, ang authority po nito ay nasa resurrection o pagkabuhay ng ating pong Panginoon. So sabi nga po diyan, ito po yung hamon kapag ikaw po ay mangangaral. So pangalawa, natitingnan po natin na hamon sa isang mangangaral. Verse 2 and 3. Sabi niya, if you keep in memory what I preach unto you, unless you believe in vain. So, saan po nakabase ang ipinangangaral po nating kaligtasan? Saan po ito nag-uugat? Saan po yung anchor ng kaligtasan na dinadala ng isang mangangaral na ang dami na pong nagsulputan ngayon, mga iba't ibang religion. Kaya nga po, pinapatay po nila ang katuruan about the resurrection of Jesus Christ. Nang ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli, alam niyo po ba anong unang pinatay po nila na katuruan? Patayin ang katuruan na si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Bakit? Ito po yung kapangyarihan ng kaligtasan ng tao. Without the death and resurrection of Jesus Christ, ang tao po, wala pong mapapanghawakan ng kanya pong kaligtasan. Kaya kapag tayo po'y nangangaral, dala-dala po natin ang Ebanghelyo, tingnan po natin saan nakabatay ang kaligtasan ng tao na dinadala mo ang kanyang kaluluwa para magkaroon siya ng tinatawag eternal security. Saan po nakabase ang kanyang kaligtasan? Sabi po diyan, the credibility of your salvation must attach to the name above all names that will secure us to eternity, the name Jesus. Acts chapter 4 po yan, verse 12. Kaya kung hawak po natin ang authority ng kaligtasan na to, at ipinagdidiinan po natin, there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved, and that is the name of Jesus. Kaya nakakalungkot ka. Kapag ikaw po isang preacher, ikaw ay isang mangangaral, at inilalagay mo sa likuran ng ating Panginoong Hesukristo. Inilalagay mo ang kanyang pangalan sa ilalim ng lupa.
ang laki ng iyong sagutin pagdating ng panahon. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit at lupa maliban sa pangalan ni Jesucristo. So di po ba? It's very dangerous. Nakakalungkot, mapanganib na tayo po ay isang mangangaral and yet hindi po natin alam ang pundasyon na ikaliligtas ng isang tao maliban sa pangalan tinatawag Jesus Christ. Jesus, the name given sa lupa, and Christ given. Attach that name Jesus na nagpapakita na mayroon kapangyarihan na nangyari ng resurrection. That is the name above all names. Wala nang hihigit na pangalan. Alam mo kung kanino nakabase ang iyong kaligtasan. Kanino bang pangalan ang dala-dala? Dahil kung hindi po yan sa pangalan ni Jesucristo, malaki ang problema mo pagdating ng panahon. Okay? Sapagkat sabi nga po diyan, ang kahigitan ng Kristyanismo nakabase sa resurrection ni Jesus Christ. Wala na pong ibang pangalan na nag-resurrect maliban sa pangalan ni Kristo. Kaya yung kanyang kaligtasan, grounded, founded, that name, Jesus, na ipinangangaral at kinatatakutan ng marami. Pilit na ibinabaon ng maraming mga religious sector na wag dalhin ang pangalan na yan na siyang tanging daan. Sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. The name Jesus. So, yan po ang iyong kaligtasan. Kaya kung wala ka sa pangalan ni Kristo, pag-isipan mo ang buhay mo. Okay, 14 to 20. Sabi po dyan sa verse 14, babasahin ko po. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Di po ba? Sabi niya, wala nang katuturan ang kaligtasan mo, wala nang katuturan ang pangangaral mo, wala pang katuturan. Alin? Yung pananampalataya mo. Kung wala sino, wala si Kristo. Maliwanag po ang salita ng Diyos. Sabi niya, kung hindi po siya binuhay na mag-uli, kung si Kristo hindi po nagkaroon ng resurrection, kahit sang anggulo, ang hamon na to ng resurrection, kahit saang libro mo hanapin, bukod tanging si Kristo lamang ay mayroong pong record na namatay at muling nabuhay. So bakit ngayon? Matapang ho ako. Matapang ang Kristiyano sa palataya niya, sa saligan ng kanyang pananampalataya. Bakit? Sabi pa nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith. Sa pananampalataya. Sabi niya dyan, our faith is based on the finished product from the cross and built up by the power of His resurrection. So maliwanag po yun. Ang pananampalataya, nakabase po doon, saan? Doon sa kamatayan niya sa cross ng Calvary. He died on the cross. Namatay po siya sa cross, pero hindi po nagtapos doon ang history ng kanyang kamatayan. On the third day, He rose again
from the dead. Diba? So, kahit saang korte ng langit at lupa, dadalhin ko po ang katuruan na to. Ako'y nangangaral, ang basihan ng aking pangangaral, ang resurrection ng ating pong Panginoon, ang batayan ng aking kaligtasan ay ang kamatayan ni Kristo sa pangalan ni Kristo at ang batayan sa ligan ng aking pananampalataya, ang kanyang kamatayan sa cross ng Calvary na tinapos niya nang siya'y sumigaw, Tetelestai, it is finished. Wala pong unfinished na transaction ang ating pong Panginoon para sa iyong kaligtasan. Binayaran po niya yon, complete. Walang hahabulin sa iyo si Satanas. Binayaran kanya buong buo sa iyong pagkakasala. Mula pa lamang sa sinapupunan ng iyong ina hanggang ngayon, binayaran po niya na yon buong buo sa cross ng Calvary. Kaya kanino ko ibabatay ang aking pananampalataya? Kanino ko po ibibigay ang aking tiwala? Walang iba kundi kay Kristo na nagbigay ng tapos. Tinapos niya ang lahat ng hamon ng kamatayan upang ang tao po magkaroon ng kaligtasan. Kaya di po ba? Masarap sumigaw na sa pag sinabi mo, it is done. Tapos na. Mga magulang nga lang ngayon, kunot noon na. Module 1 pa lang. Module 2. Ang dami palang module pa na tatapusin. Wala kang guts. Walang sino man na religious leaders ang pwedeng humamon ng katuroan na to. Salvation and faith in Jesus' name only. So, mga mahal kong kaibigan, the reason why we preach the gospel of Jesus para magkaroon ka ng matibay at sandalan na maasahan mo mula lupa hanggang langit. Hindi ka ipapahiya sa kaligtasan at pananampalataya na mayroon ka. Kung nakabase ka sa pangalan na yan na binigyan ng authority ng heaven hanggang lupa. And that is Jesus. So that is the challenge ng first resurrection ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga tumatayo, nangangaral ng Ebanghelyo, nangangaral, ginagamit po ang salita ng Diyos. But, if you're not holding on sa Word of God, wala na pa kong magagawa dahil wala na po roon ang katuruan ng kaligtasan. It is in your hand. It is your choice. Not God's choice. Not my choice as a preacher, but it is yours. Okay. Sabi po diyan sa verse 35 to 38, the second challenge. It challenged man's inescapable appointment with God. So, hindi ko na po babasahin para medyo umikli-ikli po yung ating time. So sabi po diyan, it is a challenge, ang resurrection po, humahamon o hahamon sa buhay ng isang tao, yung tinatawag appointed time. Inescapable po yun. Hindi ka ho makakapagtago. Can you forward a little bit? Sabi po diyan, in Hebrews chapter 9, verse 27, ang ginamit po na word po diyan is death. Tiningnan ko po yan, the one called no one can decline. Ito po yung walang makakapag-decline. Teka muna, ayoko po munang mamatay. Kaya nga po marami po ngayon may mga lumalabas, nanggaling na po sila. Ayoko pong questionin po yon. May mga patutuon, nakita nila si ganito,
Ayoko pong questionin po yon. Bahala ka sa harapan ng Diyos if you're telling the truth. So sabi po diyan, meron pong appointed time ang tao na haharap ka sa Diyos. And that is inescapable. Dito po sa lupa, ang dami pong natututunan ng tao. Tago-taguan. Di po ba? Sige, magtago muna tayo. Maraming mga nanay. Magaling po sa tago-taguan. Kapag meron ng singilan, meron ng bayaran, meron pong mga nag-aaral, tago-taguan ng payslip para hindi malaman kung ano at magkano ang kanilang pinagbayaran. Ang gagaling ng mga student po niyan. Ay, nay, ang ano po namin, para makakupit sa magulang, ganito po yung aming bayaran. Si nanay naman, trusted, at si tatay, trusted ang kanyang anak, nag-aaral ng mabuti. You can escape, but not all the time. Merong tinatawag ang Bible, inescapable appointment mo sa kanya. Alam niyo po ba, nang nakita ko yan, bakit po ring? Masarap po kapag ang halimbawa, di po ba, back. Kapag meron pong nakita ka na tumunog ang telepono, excited ka kapag sinabi, hello, good morning. You win the prize. 350,000 million, siguro parang himatayin ka. Diyos ko, imbis na ma-enjoy mo, hindi mo na-enjoy. Kasi blessing yon. Sino kayang tao ang hindi maghahanap ng taguan kung makakapagtago ka sa tinatawag inescapable appointment with God? Na kapag nag-ring ng telepono at ang sasabihin sa'yo, 1 minuto na lang, magpaalam ka na. Didog ka na ngayon. Di ba nakakatakot kaya? May mga ganun na, yung mga nang treated, ang tawag din, di ba? Nag-treat po sila. Di ba yung patakuting kanila? Halloween pa naman ngayon. Sabi na, ko, may kakatok sa'yo. Trick or treat. Kapag ang telepono tumunog sa'yo mula sa heaven, now is your time to face God. Ano kayang sasabihin mo? Huwag naman muna, Lord. Pwede bang bukas na lang? Sabi po ng mga tinawag ng Panginoon, Lord, wag muna ngayon. Magpapakasal pa ako bukas. Lord, wag muna ngayon. Yung aking pananim, Lord, wag muna ngayon. Sabi ng Panginoon, now is the day of your appointment with me. Ano kayang gagawin natin? Diba sabi niya, call unto me and the Lord will answer you, Jeremiah 33 verse 3. Pero kapag Hebrews 9:27 ang tumunog, now is your appointment with God. Are you prepared? Sabi po dyan, ang hamon ng resurrection ay meron pong itinakdang time. Kaya nga sabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ. Forward. Diba? You can escape the day of your appointment with God. Alam niyo nang tinitingnan ko, thank you, Pastora Hazel. Ginagamit ho yan sa laro. Right? Di po ba? Sige, kung sinong unang maubusan at natalo ka sa Scrabble, naalala ko noon sila Brisa na naglalaro kami. Sige, kung sinong yung laro na to, meron pa ko niyan eh. Kapag maubusan ka at hindi ka pa nakakasagot, talo ka. Ganun po ang buhay. Kung ikaw ay nakikipaglaro sa Diyos, sa buhay na mayroon ka, kung ikaw ngayon ay nakikipaglaro sa Panginoon, sa buhay na kaloob niya, kung ikaw ay nakikipaglaro ngayon sa kaligtasan na ino-offer niya sa iyo, pansinin mo, baka konti na lang at matatalo ka na kapag ikaw
ay haharap na sa tinatawag appearance before God. See to it na ikaw ang magwawagi. Dahil kung matatalo ka sa larong pakikipaglaro mo, tiyak, kalugihan ang mararanasan mo. Di ba? So, ito po yung pinakaano dahil ang hamon ng resurrection ni Jesus Christ, hindi po tayo makakapag-escape sa tinatawag appointment with God. Kung tayo pa ay nakikipaglaro sa Kanya, well, seryoso ang Panginoon sa iyo. Haharap ka sa Kanya pagdating ng panahon. Kung nakikipaglaro ka kay Satanas, ay wag mo siyang biruin. Tututuhanin ka niya para matuluyan ka at makita mo kung ano ang tinatawag appointment with God. Sabi niya, people don't believe life after death, but because of Christ's resurrection, you will face your main problem in life. Di po ba? Sabi po diyan, no, number ano pa lang po ako. Kaya nga, kung ang tao hindi po maniniwala, verse 20 and 23, sabi nga ni Apostol Pablo, hangal ang isang tao na hindi po maniniwala at mananampalataya, ang talino mo, ang galing-galing ng tao. Sino bang mga recorded ngayon na mayroon bang record ng mga 100 na talagang great men? Silang nakaimbento ng ganito, nakaimbento ng ganyan, nakaimbento ng telepono. Pero nakakalungkot kung ang lahat ng invention na yon hindi po kikilalanin sa pagharap mo sa harapan ng ating Panginoon. Diba? Tinawag ka rito sa mundong ito. Naranasan mo ang applause ng tao. Naranasan mo yung pagkilala ng tao. Naranasan mo na tiningalak ka ng tao. Naranasan mo itinaas ka ng tao. Pero kapag haharap ka na sa tinatawag appointment with God, ang hamon ng resurrection ng ating Panginoon, makikita mo, ito pala yung pinakamalaking problem na hindi mo nabigyan ng solution. So, ang tao ay merong pinakamalaking problem. At kapag hindi po natin ito nabigyan ng tamang solution, it will remain a problem. Diba? Ang lahat ng problema, kapag hindi po nabigyan ng tamang solution, or exact na solution, it will remain problem as a problem. Kaya, yan po ang mabigat na hamon ng resurrection. Sabi po diyan, you can't escape the day of your appointment with God as your judge. He is no longer your God. He is no longer your Savior. No longer your healer. But He will be a judge to you sa panahon na harapin mo na ang tinatawag appointment po natin sa ating Diyos. To God be the glory. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Masyado po tayong tahimik. Kaya nga, in Romans chapter 14 verse 10, sabi po diyan, ito po isang bagay na i-avoid po natin judging one another. Bakit? Meron po tayong final na judge. Maaari kitang hatulan, maaari mo akong hatulan, maaari nating hatulan ng sino man. But the final judgment comes from God kapag tayo na po ay harap sa Kanya. To God be all the glory. Sabi ni Haring David, vindicate me, O God. Huh? Grabe. Kaya natin yan sabihin, Lord, vindicate me. Husgahan mo ako, Panginoon. Nakakatakot manalangin kapag gano'n. Baka sabihin ang lakas ng loob mo, ha? Vindicate me.
Naalala ko tuloy yung Encantadia. Diba, nang hinatulan si Cassiopeia, gagamit po ako ng ano. Sabi po ng mga humahawak ng ano ba yun? Diamante. Ha? Brilyante. Sorry. Brilyante pala, hindi diamante. Sabi niya, kung totoo na hindi po siya nagkasala, tukpukin mo ang kanilang mga kamay. Very peaceful. Payapang-payapa. Sabi po ng Cassiopeia, hatulan niyo ako at wala akong dapat. Kung sa lupa, kaya po natin itong sabihin, gaano na lang pagharap po natin sa harapan ng Diyos. Lahat po ng nakukulong, ang kanilang word na binibitawan, ay naku, hindi, ano po yan? Ano tawag nila dito? Lahat po yun may mga excuses. Kasi ganito lang po yun. Hindi po ako ang nagnakaw niyan, hindi po akong gumawa, hindi po ako nagsalita niyan. Lahat po yun, nagtatago. Bakit? Kaya po niyang mag-excuse. Pero sa appointed time, beware. Ang Diyos mo, ang Diyos natin, ang Diyos ng lahat. Kaya niyang basahin from future, from past to present and future. Yeah, inescapable ang appointment na to na dapat po natin paghandaan. Okay. Pangatlo na challenge po ng first resurrection ng ating Panginoon. Verse 30 to 34. Sabi niya, it challenges us to live a righteous living. Bakit po yung resurrection na to ng ating Panginoong Hesukristo humahamon po sa atin ng tinatawag matuwid na pamumuhay? Sapagkat from the cross of Calvary, He paid the price of sin. Binayaran niya complete ang kasalanan ng tao. Hayag ulihim, ikaw at ang Diyos lamang nakakaalam, binayaran niya ito fully. Lahat ng ating pong kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa salita, kasalanan sa gawa, kasalanan lahat ng uri ng pagkakasala na lihim ng tao. Binayaran po yun complete ng ating pong Panginoon. Kaya meron po siyang karapatan, meron po siyang kapangyarihan na alin? Hamunin ka to live. Hamunin ang tao to live a righteous living. Bakit? Binayaran na nga kita eh. Nagbayad na ako sa'yo. Hindi naman siguro ang, di ba, may mga baboy na, ang baboy kasi kahit anong gawin mo, babalik at babalik po yan. Sigurado ho, magkaiba ho tayo sa baboy, di po ba? Iba ang baboy sa tao. We are created according to God's image and likeness. Kaya, nang nagbayad ang Panginoon sa lahat ng penalty na mayroon ng tao, ito ang kanyang hamon sa kanyang resurrection. Na ang tao, tayo na nag-claim that we are Christians, paid by the blood of Jesus. Tayo na nagsasabi, binayaran ng halaga. Tayo na nagsasabi, saved by the grace of God. Tayo na nagsasabi, dala-dala po natin ang pangalan ni Kristo na tanging yakap ng ating kaligtasan. Ang kanyang hamon sa atin, we must live a righteous living. Anong sabi po niya rito? Sa 30 to 34. Sabi po diyan ni Apostol Pablo, he stand in jeopardy. Alam niyo po yan, verse 13 yan. Tinignan ko po yan. Ang supporting nito ay nasa 2 Corinthians chapter 11, 24 to 28. Ito po yung kanyang sinabi. 24. Sabi niya, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita kong waring baliw. Ngunit ako'y mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabibingit sa kamatayan.
makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 5 times 39. Siguro more or less nasa 200. Tama po ba? Bakit? Pero ang kanyang salita, he stand in jeopardy. Sa panahon na mapanganib, sa panahon na hinahamon ang kanyang pananampalataya, sa panahon na hinahamon ang kanyang calling, sa panahon na hinahamon ang kanyang kaligtasan, he stand. Nanatili po siyang nakatayo to prove na alin kaya niyang mabuhay in a righteous living. Diba? Kasi ang tao, di po ba? Ang tao kapag natapik ka, gumaganti ka rin ng tapik. Ang tao kapag nasaktan ka, gagantat ka rin para masaktan. Sabi niya, I stand, he stand in jeopardy. Church, Christians, hindi po natin ito hinahanap ni Apostol Pablo. It is a letter to the Corinthians people. Sinulat po niya ito na umaabot hanggang sa panahon, sa iba't ibang henerasyon, na dapat ang isang mananampalataya, marunong po tayong tumayo sa panahon ng mga mapanganib. Inisa-isa po niya yun ni Apostol Pablo. Sabi pa niya, lagi siyang naranasan niyang hinahagupit, naranasan niyang nagugutom, naranasan niya sa kamay ng kanyang mga kapwa-Hudyo na siya'y pinapalo, naranasan niya na siya'y ginugutom, naranasan niya lahat ng mapapait na karanasan bilang lingkod ng Diyos. Pinagdaanan po niya yon. And yet, he passed the test. I stand in jeopardy. Kaya, sabi nga nila, ang tumayo para kay Kristo ay hindi po kalupihan. Ang umurong sa kasalanan ay hindi po kahinaan. Ang lumaban sa kasalanan ay hindi po kahinaan. Lalong hindi po kahinaan kung tayo po ay tatayo para sa katwiran ng ating pong Panginoon. Kaya sabi niya dyan, I stand in jeopardy. Verse 31, I die daily. Araw-araw siyang namamatay. Favorite verse ito ng marami. Maging ng aking ate. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Diba? And the flesh which I now live, I live it for the glory of my Lord Jesus Christ. Diba? Pilit na pinapatay every day. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4:16, outward, my outward body is dying. Pero yung aking inward is renewed day by day. Day by day. Araw-araw. Nagtatagumpay ho ba tayo? What do you think? Tayo ng mga Christians, araw-araw nakikipaglaban sa sarili. Araw-araw nakikipaglaban. Pero ang tanong, nagtatagumpay ho ba tayo sa bawat laban po natin? Kaya mahirap po si Paul na maging idol, ano? Si Peter na lang. Diba? Si Peter na lang. Sinong idol mo? Maliban kay Jesus Christ. Si Peter, laging tumatakbo kapag may laban. Matapang sa unahan, pag nariyan na ang tunay na laban. Well, see you next time. Later. Pero sabi ni Apostol Pablo, I stand in jeopardy and I die. Ngayon, ang dami na pong, natutuwa po ako ngayon kasi ang dami na ngayon
Hindi kumakain ng kanin. Wow. Ano na lang? Ano ba kinakain mo, sir? Kaya si sir, nagtagumpay talaga. Ang laki ng kanyang pinayat. Carrots na lang. Yung ilan naman ay prito, fried. Yan ang hindi ko yata kayang mapagtagumpayan. Paano iwan yung kanin? Ibig sabihin, lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang laban. Laban sa kasalanan. For us to live a righteous living. Hindi ko alam kung anong klaseng laban meron tayo. Anong klaseng laban meron ka. Pero sabi ni Apostol Pablo, day by day, nare-renewed ang kanyang inner man. Pinapatay ang kanyang outward na pagkatao. Pinapatay niya ang kanyang flesh. Pinapatay niya yung kanyang makalaman na desire. Pinapatay niya ang kanyang makalaman na pagnanasa. Pinapatay niya mula sa isip, sa salita, sa pakinig, sa kanyang buong pagkatao. Nagkakaroon ng tinatawag purification in life. Bakit? Hindi ho madaling makipaglaban. May time na matatalo ka. Kailangan mong bumangon. May time na masasaktan ka at masusugatan. Kinakailangan mong papaghilumin. Ang importante, you will win the battle. Sabi po diyan, 32, fight all. Lahat ng mga halimaw, nilabanan po niya. Alam mo, actually, ang mga tinutukoy niya, it's all about the mga false teachings. Kaya nga siya pinatay ng mga religious leaders. Pinapatay mo sila. Lahat ng mga ngaral tungkol kay Kristo, lahat ng maninindigan kay Kristo, lahat ng mga hinarap po yun. Lumaban po si Apostol Pablo. Ipinaglaban niya alin yung katuroan na kay Kristo ang kaligtasan, na kay Kristo ay merong assurance, na kay si Kristo ay nabuhay na magmuli. Hinarap niya lahat ng mga religious leaders, religious sectors. Kaya tumayo po siya. Namatay nga. Pero binuhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Namatay tayo sa pagkikipaglaban para sa Panginoon. Pero bubuhayin po niya tayo pagdating ng panahon. 34, sabi niya, awake to righteousness. So isang bagay na ipinakita po rito, kung mabubuhay man siya, magigising man po siya. Hindi sa mga bagay-bagay na makakasira sa kanyang pagkatao. Makakasira sa kanyang pagiging Kristiyano. Makakasira sa kanyang kabuuan as a Christian, sa kanyang calling o anuman ang kanyang pagkakatawag. Sabi niya, awake to righteousness. Alam niyo, natutuwa ako ngayon. Talagang grabe ang ginagawa ng Panginoon. Nung first time po na narinig niyo ito sa akin, first time na mag-church po dito, talagang iyak ako ng iyak. Maawit pa lang ng unang song, umiiyak ako. Pero nang nakita ko yung ginagawa ng Panginoon, kailanman hindi po magiging defeated. Sabi ko, bobo talaga si Satanas. Kahit sinasabi ng Bible na matalino siya, bobo talaga siya. Siya ang gagamitan ko ng salita na to. Forgive me for this term, pero pwede ko itong gamitin kay Satanas. Alam mo, tuwang-tuwa si Satanas nang namatay si Kristo sa cross ng Calvary. Tuwang-tuwa, nagre-rejoice siya. Bakit? Akala niya talunan na si Kristo. Pero nang nabuhay muli ang ating Panginoon, nangatog ang kanyang buong katawan sapagkat nagwagi ang kanyang. Ganon ho tayo. Kapag tayo'y nagwawagi, if we will awake to righteousness, nangangatog ang buong katawan ni Satanas. Ngayon ang ginawa ni Satanas, buong mundo nangangatog sa pagkatakot. Wala nang pumupunta sa church, wala nang halos na mangaral. Nung ilang days po yun, ilang weeks yun, halos walang makatayo. But now, nasaan
Wala man po rito, nagtuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Pumapailan lang ang tagumpay. Bakit? Awake righteousness. Palakpakan po natin ang Panginoon. Diba? Napakabuti ng Diyos. Kailanman kapag tayo'y tumatayo, maninindigan para sa katwiran, mabubuhay ng matuwid. Church Christians, doon po natin napapasok ang kaaway. At ang Kristiyano pumapailan lang na dala-dala ang tagumpay. To God be all the glory. So, salamat sa resurrection na yan. All those challenges, kaya palang pagtagumpayan. Mula sa preachers, sa time appointed with God, wala kang dapat na katakutan kung ito'y pinaghandaan po natin ng maayos. Mabuhay ng matuwid, lumaban ho tayo. Lumaban ho tayo. Lumaban ng tama at maayos to awake for righteousness. Huwag ko tayo magbulag-bulagan kapag alam po nating mali. Huwag ko tayo magbulag-bulangan, magbingi-bingihan kapag alam po nating tama. Huwag ko tayong magpakiramdam. No. You need to decide. Sabi na Apostol Pablo, awake to righteousness. Yan po ang kanyang panawagan sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Huwag po nating katakutan ang pandemya na to. Mas nananaig ngayon ang pandemya ng salita ng Diyos. Nagigising sa lahat ng mga natutulog. To God be all the glory. Hallelujah. Number 4. It challenges us to be winner and win for an incorruptible body. So, ang hamon po ng resurrection ni Jesus, maging winner ho tayo. Saan? Sa tinatawag incorruptible body. 35 to 50 po yan. Binanggit po rito yung magkaiba, yung dalawa, yung contrast na buhay. Ito yung tinatawag buhay na panglupa at buhay na panlangit. Binigyan po rito ng diin, sabi niya, ang lahat ng buhay po na panglupa, nariyan po yan, sown in corruption, terrestrial body, sown in dishonor, sown in weakness, sown in natural body. Sapagkat saan po yan? Yun po yung imahe or image po ng tinatawag earthly body. Tingnan mong katawan mo. Tanda na pala ako. Magsi-60 na ako, Lord. 1 month and 8 days. Grabe, may kulubot na yung aking mga ano. Sabi niya, sown in corruption. Sabi niya, sown in dishonor. Bakit? Wala kang mahihita. Ang ganda-ganda mo today. Tomorrow, kulubot na. God. Sabi niya rito, sown in weakness. Lagi ka na lang nadadapa. Lagi kang nanghihina. Laging may karamdaman. Laging may sakit. Sapagkat yan po yung earthly body. Sabi diyan, yan po yung natural. But the contrast na dapat po nating mapagtagumpayan. Sabi nga diyan, tinignan ko sa Tagalog, lahat po ng ano rito, sa terrestrial body. Atin pong katawan na to. Ang ginamit ko is inilibing. Alam mo ito, wala talagang maganda. Sa tingin mo, Esther, ano nung maganda sa'yo? Pinapagsalita kita. Sige nga. Pero ano na to? Sana ako confident ako. Sige, babalikan kita. Sa'yo, Sister Nancy, anong maganda sa'yo? Wow, yung kanyang mata. Mata ba? Tama? Do I hear? Mata. Sa'yo, Ninang Becca,
Anong maganda sa'yo? Ngipin? Ngiti. Si John Faith kaya. So, wag po kayo mag-alala, social distancing kami dito. Alin? Ha? Ano daw? Yung balahibo niya. Okay. Lahat ng bagay na meron ka sa katawan, meron tayo sa katawan. Ang Bible nagde-declare, lahat yun ay pangit. Walang maganda. Miss Universe ka man, magandang Pilipina ka man, o anumang lahi meron ka, pangit ka pa rin kung ang katawang panglupa na yan inilibing at hindi babangon para sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Sabi nga, hindi ko itong malimutan, sayang ang beauty mo, sayang yung kagwapuhan mo, sayang yung katalinuhan mo, kung mamamatay at dadaling ka lamang ng impyerno. Anong tawag dito? Nakatsapa ako. Major. Anong pinakamataas sa pulis? Kuya Ray? General, sabi ni Ninang Becca. Ambassador. Lahat ng mga title na yan. Pastor ako. Wala yan. Lahat yan ililibing sa lupa. Pero, sabi niya, ang challenge na to is to win, for us to be a winner, to win for that incorruptible path. Sabi ni Ella, sabi niya, Mama, pagdating ba sa heaven, kung maitim ka pa din? Ang Bible nagdi-declare, totoo po yun. Kung anong kulay mo, ganun ka pa rin. Pero, yun ang pinakamaganda. Yung peak ng iyong kagandahan. Walang pangit sa lahat ng magaganda. Alam niyo po ba, kung tingin mo maganda ka, sir, tingin mo maganda ka talaga. Yun ang qualified papuntang heaven. Alin? Lahat ng winner para sa incorruptible body. Ikaw na at ako ang tinatawag pinakamaganda sa paningin ng Panginoon. Diba? Sabi ni Faith, maganda daw, gwapo. Siguraduhin mo kung sa langit tanggip ka. Diba? Sabi niya rito, raised terrestrial to celestial, sown in corruption, raised incorruptible, sown in dishonor, raised in glory, sown in weakness, raised. Lord, patayin mo ang katawan na to at buhayin mo sa tinatawag glorious and incorruptible body pagdating ng panahon. So, kung kayo sasali ng pageant, sumali po kayo sa heaven at hindi ka lugi doon. Siguradong winner ka kung ikaw ay kandidato para sa tinatawag incorruptible body. So, yan po ang hamon po ngayon. Wanted, pageant, handsome, and beautiful para po sa heaven. Siguraduhin mo na qualified tayo para sa tinatawag winner for an incorruptible body. To God be the glory. So number 5, sabi niya rito, it is 51 and 52. Victorious 51 and 52. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay, babaguhin tayong lahat. So, hindi ko na po inano yung hanggang verse sapagkat alam na po natin po yan. Pinili ko po yung word na to, sabi niya, challenge us to
to work in a final hour and be victorious. The final hour and be victorious. Sabi po dyan sa English na yan, sabi, in a twinkling of an eye, the mystery will be revealed. Who are the victorious and who are the defeated? Victorious in final hour of our salvation, final hour ng ating battles in life. Sa tingin mo, nakikipaglaban ka ba ngayon sa final na to para sa iyong kaligtasan? Para sa buhay? Laban for righteousness? Final hour ng ating pong hard labor for God. Ay, congratulations pala, Pastora Becca, for coming here from Montalban to Marikina. Sabi niya, kala ko hindi siya darating. Sabi niya, namimiss ko kasi na magsimba today. So I choose na pumunta kahit abutin ako ng bagyo. Sabi ko, dito ka na lang matulog. Pero pinili niya yon. Uwi pa rin ako. May time pa naman para hanggang bukas. Ano ibig kong sabihin? Nasa final hour na po tayo ngayon. At ang hour na to ay nasa iyong mga kamay na. Para lumaban para sa kaligtasan. Lumaban para magtagumpay sa kasalanan. At lumaban sa ating pong mga hard labor for God. Sabi po diyan, in a twinkling of an eye, darating na po ang panahon na yan. Sabi, in my conclusion, sabi po diyan sa verse 9, I am the least of the apostles, but by the grace, I am what I am. Siya po yung pinakamahina sa lahat ng mga apostles. But by the grace of God, sabi niya, I am what I am. He accepted the challenge of Christ. Resurrection bravely. Hinamon niya, tinanggap niya ang lahat ng hamon na to. Ipangaral si Kristo, kaligtasan kay Kristo, at nang dumating yung appointment na harapin niya si Kristo, tinanggap niya ang lahat ng mga hamon na to hanggang sa pagli-labor to the last minute of his life. Alam po natin, nasa loob ng kulungan si Apostol Pablo, hindi po ito nagpadlang sa kanya. He kept on marching forward para ipaglaban ang kanyang labor para sa Panginoon. He never say, I give up, but I give it all to you, Lord. Ano man ang aking maranasan. He won the battle. So my question, sabi po diyan, what about you? What about us? Willing po ba tayo tanggapin ang lahat na hamon na yan with victory in our heart? Hallelujah. Awit nga muna tayo sa Panginoon. Gusto ko pong awitin po natin yung awit na yon, yung first song kanina bago po tayo magkaroon ng communion habang ang lahat ay naghahanda. Hallelujah. Thank you. Jesus. Hallelujah, Lord. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Hallelujah. Let the blind say,
I can see. It's what the Lord has done in me. Habang nagsiserve po kayo ng communion, Let the weak say I am strong. hayaan po natin na damin po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga po sa atin. Sa inyo na nasa loob ng inyong mga tahanan, you can share your communion to your family. At hayaan po natin na ang curse na binayaran ni Kristo sa cross ng Calvary, may joy ng ating pong buong pamilya. At sa inyo na kung ninanayos nyo po na hindi nyo po kasama ang inyong family, you can share this communion. At iisipin po natin sila na naway ang pagdaloy ng pagliligtas. Maranasan po nila bago yung panahon na appointed time ng isang tao sa harapan ng Diyos. Ang kinin po natin na ang panahon na yon ay panahon na mayroon na pong pagpapala. Naniniwala po ako na ito po yung panahon na to para patuloy po nating alalahanin ang ating pong family. And may the Lord bless our loved ones. Hayaan po natin na ma-enjoy po nila ngayon. Hallelujah. I will sing salvation song. Hallelujah. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hallelujah. Mari po bang itaas po natin ang communion na to? The bread and the wine. Hallelujah. Narito dakilang Diyos, itinataas namin sa iyong mapagpalang kamay ang bread and wine na to na simbolo ng iyong buhay, simbolo ng iyong dugo. Dalangin ko sa umagang ito, Ama, na sa pamamagitan dakilang Diyos ng mga simbolo na to, tinanggap namin ang kaligtasan, tinanggap namin ang redemption, tinanggap namin dakilang Diyos ang salvation, tinanggap namin dakilang Diyos ang iyong righteousness, tinanggap namin dakilang Diyos ang lahat ng bagay na mabuti mula sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, ang kapangyarihan ng Holy Communion na to, maranasan ng aming katawang panglupa, and ma-extend ito dakilang Diyos sa aming mga unsaved loved ones. Remember them before that day ng kanilang appointment. Kahabagan mo ang kanilang kaluluwa, maranasan nila ang iyong kaligtasan, marinig nila ang iyong panawagan ng pagpapalaya, ng pagpapatawad, ng kagalingan, kalayaan sa lahat ng uri na magpapahamak sa kanilang buhay. At dalangin ko, Diyos, maggising kami para sa katwiran. I-sanctified mo ito at i-bless mo, Panginoon, ang aming katawang panglupa na amin din ini-extend sa aming mga mahal sa buhay. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Una po nating kainin at isunod po natin ang pag-inom.
Maraming salamat, Panginoon. At aming kinikilala ang lahat ng ito by faith. Remember our loved ones by your mercy and love. Nang araw na yon ay iyong itinakda, hindi maging kahatulan, kundi maging kagalakan. Ang araw na yon, hindi maging kalugihan, kundi maging pakinabang. Ang araw na yon, hindi dakilang Diyos, pagtangis, kundi Panginoon, pagre-rejoice na isa kami sa binayaran mo ng buo ng iyong buhay. Purihin ka at luwalhatiin. Hinihiling ko ang lahat ng ito kay Kristo Jesus, silyuhan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang panalangin na to. Amen. To God be the glory. Maraming salamat at patuloy po kaming nag-aanyaya po sa inyo na sa kabila na tayo po ay nasa pandemya, patuloy po tayong maging kabahagi sa pagbibigay at nariyan pa rin po yung ating pong complete na information. Sila na hindi makakarating sa church, sila na nasa ibang bansa, sila na nagpapatuloy na nagiging kabahagi. Pagpalain po kayo sa inyong pagbibigay at magkita po tayo sa susunod na Sunday. At tinatawagan ko po rito si Jay. For a closing prayer. Let's pray. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to, Lord God, na kami pinagtipon-tipon mo, Lord God. At Lord, binigyan mo kami ng oras, Lord God, na makapunta dito, Lord. At makakapakinig, Lord God, ng iyong salita, Lord. Lord, Panginoon, sa araw na to, Lord God, na naway maintindihan namin, Lord God, ang gusto mo na parating, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord Jesus, Panginoon, sa araw na to, Lord, ingatan mo, Lord God, ang bawat isa na uuwi, Panginoon, Lord God. Ingatan mo kami, Panginoon, sa threat ng bagyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Ang pag-ibig ng Ama, biyaya ng Diyos Anak, at ang patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay manatili ngayon at magpakailanpaman. Amen. Sa announcement po, para po sa safety po ng lahat ng council na member, siguro ano na lang po natin na next Saturday na lang po yung ating meeting, Saturday and Sunday, para tapusin po natin ang lahat ng mga departamento na hindi po nakarating at nakapag-report. So thank you so much. God bless every one of us sa pagpapala ng ating pong nagmamahal na Panginoong Hesukristo.